Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Mga ka-BBM, ikinatuwa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang naging pagbisita at pakikipag-usap ni dating Pangulong Duterte sa Pangulo ng China na si Xi Jinping. Naniniwala si PBBM na makakatulong itong si dating Pangulong Duterte kaugnay naman sa lumalalang tensyon dyan po sa West Philippine Sea. Samantala matapos niyang lagdaan kahapon ni PBBM ang controversial na Maharlika Investment Fund, nagsagawa naman ang pagtitipon ng ilang grupo na tumututol sa pagsasabatas ng MIF kung saan ay maging ang ilang senador sa pangunguna ni Senator Coco Pimentel ay tutol dito. At sa iba pang mga balita, naniniwala ang kampo ni General Bantag at kanyang mga supporters, maging si suspended Congressman Arnold Putebes Jr. na wala silang aasahang patas na hustisya kung susuko sila habang nakaupo. Itong si DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Ito ay matapos nga na umani ng katakot-takot na pagbatikos itong si Rimulya mula sa ating mga kababayan, partikular ang Philippine National Police o PNP. Matatandaan na pinaratangan ni Rimulya ang PNP at sinabing huli lang ng huli at raid lang ng raid, na parang nangingisda at kung walang mahuli ay magtatanim ng ebidensya. Maganda rin sana mga kaibigan kung magsasalita talaga si Abalos para malaman talaga kung ano man yung side niya rito. Kasi yung sinabi ni Rimulya parang may mali kasi. Kaduda-duda ba? Yung pagpaparatang niya sa dalawa, Tebes tapos kay General Bantag. Kumbaga hindi naman naging parehas yung naging patas yung yung explanation niya. Diba? Doon pala nagsalpukan na, nagbanggaan na yung dalawang paliwanag niya ron eh. Dahil dito nauna nang sinabi ng PNP na meron sila kawawa naman yung mga kapulisan natin, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila, no? Ang search warrant mula naman sa CIDG, Anti-Cybercrime Group at maging sa Korte Suprema. Kaya nanindigan sila na lehitimo ang ginawa nilang operasyon dyan po sa isang Pogo Hub sa Las Piñas City. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nagprotesta ang ilang grupo ng mga kabataan kasabay ng paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kontrobersyal na Maharlika Investment Fund bilang batas nitong araw ng Martes. Kabilang sa nagtipon-tipon sa Mendiola para ihayag ang kanilang mariing pagtutol sa bagong batas ay ang Kabataan Party List at kanilang mga taga-suporta na idinaing na dapat ang 500 pesos o 500 billion pesos na pondo para sa Maharlika Investment Fund ay inilaan na lamang ng pamahalaan para sa edukasyon, agrikultura at maging sa kalusugan. Tinawag din ng grupo na scam ang Maharlika Investment Fund. Ayon pa sa grupo, minadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda nito upang makapagkamal ng mas malaking pondo at isugalan niyang bilyong-bilyong pondo sa halip na ilaan sa mahalagang pangangailangan ng bawat Pilipino. Ayon naman sa Nagbayan, mas marami pang youth organization ang nakiisa sa protesta habang ihayag o upang ihayag ang kanilang pagtutol sa bagong pirmadong batas. Nakakabwisit itong mga to, no? Yung mga anti-Marcos. Rally ng rally, parang tanga naman yung pinagdalaban nila.
Una rito kahapon Hulyo 18, ganap ng nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Maharlika Investment Fund bilang batas kung saan itatap ang state assets para puhunan para makapag-generate ng karagdagang public funds. Ito ay sa kabila pa ng ilang pagkabahala sa Maharlika Investment Fund kung saan pinuna ng ilang mga mambabatas ang mga error at discrepancies. Ngayon din ang malabong mga probisyon ng kontrobersyal na batas. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinalakay ang mga isyong kaugnay sa West Philippine Sea sa pagkikita nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping sa Beijing, China. Sinabi nga ng Pangulong Marcos Jr. na batid niya na bibisita sa China ang dating Pangulong Duterte. Sinabi din ng Chief Executive na welcome ang bagong line of communications sa pakikitungo sa China. Ang pahayag nga ng Pangulo ay bunsod na rin ng naging pulong kamakailan lamang sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping sa Beijing. Umaasa naman ng Pangulo na ang nasabing inisyatibo ay magpapalakas pa sa pagkakaintindihan sa pagitan ng Pilipinas at China para matulungan ang anumang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa. Ayon pa sa Chief Executive, hindi mahalaga kung sino ang nakikipag-usap kay President Xi Jinping, pero kung ito ay si dating Pangulong Duterte ay mas mainam anya. Binigyang diin din ng Pangulo na mahalaga na may nakikipag-usap sa China nang sa gayon ay malutas na mga isyu lalo na sa sitwasyon sa may West Philippine Sea. Sinabi din ng Pangulo na hindi nagpaalam ang dating Pangulo sa kanya hinggil sa pakikipagpulong nito kay Xi Jinping. Bate nga sa ulat, umaasa na ang dating Pangulong Duterte ay patuloy na gagampanan ang malaking papel nito sa pagtutulungan ng Pilipinas at China. Nakipagpulong din ito si dating Pangulong Duterte kay Xi sa may State Guest House sa may Beijing noong araw ng Lunes. Kaugnay yan, pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya't I welcome any new lines of communication. If that is President PRRD, then good. Hindi importante sa akin kung sino, kung ano, basta may makausap sila, baka makatulong eh. Kaya't I welcome any new lines of communication. If that is President PRRD, then good. Ayan, panoorin po natin mga kababayan ngayon ang videong ito na aking inihanda sa inyo at malamang pagkatapos po ng videong ito, malalaman nyo po rito, maintindihan nyo po rito kung bakit ayaw po ni General Bantag sumuko habang nandyan pa po si Boyeng Rimulya sa kanyang pwesto. Sapagkat guys, grabe, ito pong mga video na to ay nagsasalungatang pahayag ni Secretary Rimulya. Mukhang nagkakaroon po ng double standard dito at nagkakaroon ng kalituhan ang taong bayan. Kung kaya't alam nyo naman si General Bantag, Totoo lang mga kaibigan, itong interview niya rito, napanood ko na to pero panoorin lang natin. Nagtataka lang din ako sa mga sinasabi niya rito, parang ang napakalaking mali kasi. Salungat kasi yung pagparatang niya kila Bantag at yung sa may Pogo. matalino po yan at alam niya po ang mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Kung naniniwala po kayo rito, paano? Mas magulo pa sa Earth ang paliwanag ni DOJ. Orin po natin na sabay-sabay ang clips na ito. Pointed, hindi siya specific, walang specific acts, walang specific grounds para hulihin ng tao, walang specific complainants. Minsan napapaisip din ako nung nagbabasa ako ng mga comment yung mga kaibigan Malamang siguro, pwede siguro, oo, na isa siguro sa protector. Hindi ko naman pinapatotohanan yung mga kaibigan nababasa ko lang sa mga comment kung sakali mang totoo yun na isa si DOJ na protector ng Pogo, mali natin, hindi natin alam. Hintayin natin yung susunod na kabanata, baka sakaling malaman natin, abang-abang lang tayo. Maraming tao, basta raid lang, raid. Gano'n. Ang dati kasi naging ugali ng kapulisan natin. Huli na huli kahit walang kaso. Pagka wala na mailagay na kaso, naglalagay na ebidensya. Hindi pwede sa DOJ, hindi kami papayag dyan. Basta raid lang, raid. Gano'n. Pumasok na sila. Para nangingisda. Well, we took note of the statement of SOJ at yun ang ating tinitingnan. But based on our record, the operation stemmed from a search warrant issued by a competent court. Merong search warrant na in-issue yung husgado
at yung ating ACG ay in-implement naman yung search warrant na yun in coordination with other government agencies to include PAGCOR, DSWD, at yung iba pang ahensya na may kinalaman doon sa pag-regulate ng POGO industry. Yung operation ng ACG ay covered nga yun ng search warrant. Yun naman ang ating sinasabi noong una pa man. Ang Anti-Cybercrime Group ay nagsagawa ng kanilang case build-up, nagkasagawa sila ng kanilang surveillance and pag-iimbestiga at nag-apply nga sila sa husgado ng search warrant. So based doon sa mga pangyayaring yun, nakumbinsi nila yung husgado na indeed merong mga violation, kaya nag-issue ng search warrant. So yun ang stand ng ACG, na sinunod nila lahat yung mga processes para may sakatuparan itong operation na ito. Ang dati kasi naging ugali ng kapulisan natin, huli ng huli kahit walang kaso. Pagka wala na mailagay na kaso, lalagay na ebidensya. Ayan mga kababayan, napanood po natin. Ayan po, ang ugali daw ng mga kapulisan. Ayon dito kaya Secretary Boyeng, huli Nadudulas na si SOJ, mga kaibigan. sila ng huli pag wala daw naglalagay daw ng ebidensya. Narinig nyo po yan, ha? Kaya inalmahan po siya dito, mga kababayan, ng ating mga otoridad o ating mga PNP. Base nga rin po dito sa ating napanood, ito po ay mukhang dumaan naman sa tamang proseso. At syempre may mga search warrant po sila dyan. Ni Secretary Boyeng, wala daw specific, para lang daw silang nangingisda sa gitna ng langlaot. Masakit po yan, mga kababayan, para din sa mga otoridad ng ating PNP, di ba? Ano kaya pakiramdam ni Abalos ngayon nung narinig niya to, yung speech ng DOJ? Ano kaya pakiramdam ni Abalos? Sana kahit minsan lang sana magsalita rin siya para makita natin kung ano yung side niya. Kasi malamang sa malamang natamaan siya rito sa pahayag ni SOJ. Kayo po, mga kababayan, ano po ang inyong nakikita rito? Dapat ba sa inyong mula dito sa inyong napanood na nagmukhang malaki na po ang pagbabago ni Secretary Boyeng at sa kanyang mga pahayag, nagsasalungatan, nagbabanggaan na po ang kanyang mga pahayag. Before, mukhang pinupuri niya ang mga PNP. Ngayon, mukhang sinisita niya at mukhang nagkakaroon po ngayon ng linaw yung kanilang parang, di ba dati, sinita na siya ng PNP, inalmahan na sila ng sinasabi nga nila na tinutulungan daw ng PNP itong si General Bantag. Kung kaya, di umano, hindi man natin na inano, pero ito kasi ay inalmahan din ng PNP at sinabi ng PNP na talagang hindi yan at nagsuri nga po dyan ang DOJ noon. At ito na naman ngayon, di ba? Kayo mga kababayan, ano ang inyong pagtaya at pag-analyze dito? Para sa akin, ang aking opinion dito, mukhang ito po talaga ang rason kung bakit ayaw pong sumurrender o mag-surrender ni General Bantag. Sapagkat hindi po Kahit sino naman siguro, mga kaibigan, kung ganito kagulo yung mga nangyayari sa batas, hindi nila alam kung ano masusunod, kung ano susundin po mapagkakatiwalaan itong DOJ Secretary sa panahon ngayon. Dahil nga dyan sa kanyang mga pahayag na nagsasalungatan na po at mukhang dati pa talagang mayroon po talaga silang pinapaboran, mayroon din po silang gusto nilang luwagan. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.